Mga kabayan, alam nyo ba na bumagsak ang suporta ng mga Pilipino sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito po ay ayon sa pagsusuri ng WR numero. Mula sa 59% bumaba na lamang sa 32% ang kabuuang suporta sa naturang investigasyon. Pinakamalaki ang ibinagsak sa hanay ng mga kabataan kung saan ang Gen Z na mula 69% ay bumaba sa 30%, habang ang millennials naman na mula sa 57% ay naging 33% na lang. Ayon sa ulat, kabilang sa mga posibleng dahilan ng pagbabagong ito ang pagkalat ng disinformation sa social media at ang paniniwala ng ilan na isa lamang itong power struggle. Ipinapakita ng datos ang pagbabago ng pananaw ng publiko, lalo na sa kabataan hinggil sa isyu ng ICC probe laban sa dating Pangulo. Matatandaan na nabunyag sa social media na nakipagsabwatan ang ating mga opisyal ng gobyerno sa ICC para makidnap at maaresto si FPRRD papuntang Dahig, Netherlands. Kabilang sa mga lumutang na pangalan ay si dating Senator Antonio Trillanes, dating DOJ Secretary Boying Rimulya at iba pang opisyal ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Tandaan ninyo, si Pangulong Estrada kinasuhan sa Pilipinas, sa korte sa Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kinasuhan sa Pilipinas. Batas ng Pilipinas, ikinulong sa Pilipinas. Pero si Pangulong Duterte, kinidnap ng ating gobyerno. Ang sabi ni Saldico, si Bongbong Marcos mismo ang mastermind sa kaso ni Duterte sa pagtestigo ni Trillanes sa perang ibinibigay at nung siya ay kidnapin at inipad sa Dahig, Netherlands. Hindi na matutuloy ang nakatakdang pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan na sisimulan sana ngayong araw. Iyan ay matapos suspindihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng fare hike upang hindi mabigitan ang mga commuter. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan. Sa kabila ng fare hike suspension, nangako naman ang Pangulo na patuloy na suporta ng pamahalaan sa transport sector na apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Nagpahayag ng pagkalito si Senator Amy Marcos sa ginawang pagsuspende ng kapatid nito na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipatutupad sanang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Kaugnay nito'y sinusulong naman ng isa pang mambabatas ang pagbibigay ng subsidiya sa transport sector upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Binatikos ni Senator Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagsuspindi ng taas pasahe na nakatakda sanang ipatupad ngayong araw. Sa isang panayam kahapon, March 18, inihayag ng senadora na nakakalito ang hakbang na ito ng administrasyon. Oo nga, nakakalito. Nakita naman natin sa kalsada halos walang tao kasi akala may fair hike. Biglang inatras na naman. Ano ba talaga? Wala ba kayong GC? Isang araw bago ang pahayag na ito, inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis na layong maibsan
ang epekto ng malakihang dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng digmaan sa Middle East. Noong Martes, March 17, inianunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang ipatutupad na dagdag pasahe sa mga jeep, bus at iba pang uri ng public transportation. Ngunit sa isang video message na inilabas ni PBBM kahapon, ipinag-utos nito sa Department of Transportation na suspindihin ang implementasyon ng fare hike. Ito, ginulo ninyo kami hanggang gabi-kagabi na tapusin na yung excise tax authorization sa presidente. Pagkatapos sasabihin naman ng ating finance secretary na hindi pa kailangan yung excise tax na yan. GC, please, hilong-hilo na kami. Samantala bilang tugon sa desisyon ng palasyo, binigyang diin naman ni Senate President Vicente Tito Sotto III na mas mainam na magbigay ng subsidiya sa transport sector upang matulungan ang mga driver at operator na makabawi sa kanilang lugi. Ipinaglaban ng mga taga-NDC ang karapatan para meron silang matirahan. Ang inihingi lang ay mabigyan na ng titulo, tama? Hindi tayo nagmamakaawa, hindi tayo nalilimos sa mga manggagawa. Hindi naman nagmamakaawa. Hindi naman nalilimos. Masipag naman tayo, tama? Nagtatrabaho naman tayo, tama? Wala tayong ibang hiling kundi mapakinggan. Sino ba ang nagbibigay ng sahod sa mga congressman? Sino ang nagpapasahod sa mga congressman? Sino nagpapasahod sa mga senador? Sino nagpapasahod kahit sa presidente doon sa Malacanang? Mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi natin kailangan ng awa. Hindi natin kailangang manikluhod. Ang hinihingi natin ay hustisya. Ang hinihingi natin ay tama at patas na pagtrato sa ating mga manggagawa. Kaya nagiging emosyonal ako mga kasama dahil kahit anong sigaw ata natin ay hindi pinakikinggan ng gobyerno. Pero wag tayong panghinaan ng loob mga kasama. Dahil nagtitiwala ako sa bilang ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, mas marami tayo. Sabi natin kanina, tuwing eleksyon, sinong nilalapitan? Sinong sinusuyo? Dapat nating maintindihan na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng bawat isa sa atin. Na ang tunay na kapangyarihan na naglalagay sa iba't ibang tao, sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan ay mga manggagawa at ordinaryong Pilipino rin. Hindi habang buhay, nasa kadusta-dusta tayong kalagayan mga kasama. Hindi habang buhay ay nasa nakakaawa tayong kalagayan mga kasama. Pero pakikinggan lang tayo kapag natutunan ng bawat isa sa atin na magkaisa at palakasin ang ating hanay. Pakikinggan lang tayo at mangyayari ang lahat ng ating panawagan kapag hindi tayo tumigil sa pag-iingay, sa pangangalampag at sa pagkilos. Ang susi sa katagumpayan ng ating laban ay nasa atin din. Malapit na mga kasama ang panahon kung kailan susuyuin nila ulit tayo. Malapit na ang panahon kung kailan makikiusap na naman sila sa atin. O pwede nating sila singilin ngayon pa lang. Nasaan kayo noong panahon na kami ay nakikiusap, noong kami ay sumisigaw at nakikipaglaban para sa aming mga karapatan? O pwede nating silang singilin ngayon pa lang mga kasama? Mga kasama, mga boss, sa ating mga kasamang pulis, sa lahat po ng nakakarinig sa ating programa, magtatapos ang sesyon ngayong araw at babalik sa Mayo 4 ang Kongreso. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Mayo 4, ipangako ho natin sa isa't isa, itaga po natin na hindi tayo papayag
na hindi nila tayo pakikinggan. Na yung titulo sa NGC na pinaglalaban natin ng 4 na dekada ay hindi tayo papayag, na hindi papansinin at babaliwalain. Na yung pinaglalaban natin sa pagbubuwag ng provincial rate ay papatayin lang nila. Papayag ba kayo mga kasama? Hindi!